Ito mga strategy, mga kababayan ni Sara, bulok ni strategy. Kala niya, hindi mahalata ng mga tao. So, ang tahasang pag-iwas, mga kababayan, pagpapatagal, mga delaying tactics, panggugulo ng kampo ni Sara Duterte sa impeachment pre-trial po, ay isang napakalaking pag-amin na sila po ay nasa rurok ng guilty. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nagpalabas mga kababayan ng accomplishment report si Sara Duterte kung ano yung kanyang mga nagawa bilang Vice Presidente. Ngayon, sabi po ni House Prosecutor Spokesperson, Congressman Sia Alonto Adyong, yan ang pag-release mo ng mga accomplishment report. Hindi man yan sagot doon sa mga charges na inaakusa sa'yo sa impeachment. Correct. Sabi ni Adyong, sabi dito, House Trial Spokes Sia Alonto Adyong of Lanao del Sur said the latest accomplishment report niya ng Office of the Vice President does not address the serious allegations Vice President Sara Duterte will face in their upcoming impeachment trial before the Senate. Maganda pong malaman ng publiko ang mga programang pinapatupad ng OBP, pero hindi po yun ang issue sa impeachment case. Gusto na naman po i-distract ni Sara yung ating mga mamamayang Filipino sa pamamagitan ng pag-release ng accomplishment report. Ibuti kung maganda yung mga accomplishment report. Ang mga accomplishment report niya, yung feeding, nag-distribute ng mga pagkain doon sa mga nalindol, yung the usual tree planting, at yung mga school bags. Itama po si Adyong. Sabi ni Adyong, ang mga aligasyon niya tungkol sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth, panunuhol, at pagbabanta laban sa Pangulo. Hindi po yan masasagot ng accomplishment report. Correct. Sagutin niya kasi mga kababayan yung articles of impeachment. Patuloy ang kanyang pag-iwas mga kababayan na sagutin punto por punto yung mga allegations laban sa kanya. Base sa nakasulat doon sa 4 na articles of impeachment. Ito mga strategy, mga kababayan ni Sara, bulok ni strategy. Kala niya, hindi mahalata ng mga tao. So, ang tahasang pag-iwas, mga kababayan, pagpapatagal, mga delaying tactics, panggugulo ng kampo ni Sara Duterte sa impeachment pre-trial po, ay isang napakalaking pag-amin na sila po ay nasa rurok ng guilty. Wala kasi silang integrity at legal na depensa. Kaya dinadaan nila ang laban sa mga panlilinlang tulad ng distraction, panggugulo. Di ba? Tapos ngayon ang style niya, release ng accomplishment report, yung Office of the Vice President. Sa halip mga kababayan na harapin at sagutin ang mga corruption allegations. So malinaw siya mga kababayan na ito ay isang desperadong distraction para ilihis yung pansin ng publiko. The same style at saka po ng korte mula sa seryosong aligasyon ng mga irregularities. Isa pong malaking insulto sa hustisya na ang tugon ng mga resibo ng aligadong nakaw na yaman ay isang listahan ng mga aktibidad na wala man pong kinalaman sa krimen. Ito po ay masasabi nating classic strategy of a guilty na kapag hindi mo kayang ipagtanggol ang iyong mga aksyon sa harap ng batas, gumagawa ka na lang ng ingay para magmukha kang victim. Ganon. So ang inihain mga kababayan ng prosecution panel na compliance in manifestation with the request of specification ay nagpapakita siya ng buong detalye
kung paano po yung depensa ni Sara Duterte ay cornered o wala ng legal na lusot sa mga ebidensya po. Ang pagbuwag ng prosecution sa mga legal traps ni Sara Duterte, ang blanket denial, pagtrap sa mapanlinlang na interpretasyon. Ang taktika ni Sara, ang depensa po ay naghahain ng proposed stipulations. Layunin nitong pasukin ang prosecution sa kanilang bersyon ng kwento at interpretation para po mabawasan yung bigat ng kaso. Ngayon, ano yung naging risback mga kababayan ng prosecution? Tahasan pong sinalungat ng prosecution ang panlulokong ito sa pagsasabing specifically anya denies each and every allegation, statement, characterization, conclusion, inference, and purported legal effect contained in respondents' proposed stipulation. Ngayon, bakit pinahiya nito mga kababayan yung depensa? Pinapakita po dito na gising yung prosecution. Hindi po sila papayag na gamitin ng kampo ni Sara yung pre-trial conference para lusutan yung batas sa pamamagitan po ng mga mapanlinlang na konklusyon. So, ang admitted only insofar as technique. Ngayon, yung taktika mga kababayan ni Sara, sinubukan po ng kampo ni Sara na ipasok yung mga sulat administratibo gaya po nung liham nung Agosto 22, 2020 ato kaya DBM Secretary Amina Pangandaman upang magbukang legal at dumaan sa tamang proseso ang paggasta po ng pondo. Gumamit pa sila ng mga salitang gratitude for the recommendation upang magpalambot ng imahe. Ngayon, ano yung naging risback ng prosecution po? Nilagyan po ng prosecution ng napakatibay na kural ang pag-amin. Admitted only insofar as it states that the Office of the Vice President wrote then Department of Budget and Management. Ngayon, bakit ipinahiya nito mga kababayan yung depensa? Ang inamin lang po ng prosecution ay yung pag-iral po ng papel, hindi po yung katotohanan ng nilalaman o ang pagiging legal ng transaksyon. Mautak yung prosecution po. Pinag-aralan mabuti. O, di ba? Yung kaso. So, pinatutunayan nito mga kababayan na binabaliwala ng prosecution ang drama ng pasasalamat ni Sara. Kasi po, yung sentro ng kaso ay ang mismong irregularidad sa pundo. Hindi po yung palitan ng formal na sulat. Tama. Ngayon, yun naman na request for specification. Ang taktika ni Sara, ayon sa ulat ng mga linggong yon, nung linggong yon, nagsumiti mga kababayan yung depensa ng napakahabang listahan ng saksi nang wala pong malinaw na layunin kung para saan po sila titistigo. So, ang risback ng prosecution, kaya naman nag-request yung prosecution ng request for specification. Inoobliga po nito yung kampo ni Sara na dapat isa-isain mo anyang tukuyin ang partikular na silbi ng bawat saksi at ebidensya. So, dapat isulat mo anya, specific kung ano yon, isa-isahin ninyo. Kasi nga gusto nilang pabain yung trial para pagalin. Yung ating mga mamamayang Pilipino. Delaying tactics nga po, ubusin yung panahon ng impeachment court. So bakit pinahiya nito yung depensa? Ito kasi po yung rurok ng kanilang delaying tactic. Dahil wala pong maisagot ng konkretong depensa sa mga resibo ng korupsyon. Naglista sila ngayon ng napakaraming pangalan. Mga testigo, mga saksi, para lang humaba, sumalimuot, bumagal yung pre-trial. Nalata yun ng prosecution. So sinupil ito ng prosecution mga kababayan sa pamamagitan ng pagpilit
sa kanila na maging tiyak dahilan para mabuko na fishing expedition o panggugulo lang yung kanilang mga ginagawa. Di ba, mga kababayan? Ngayon, dito sa form over substance, ang kawalan po ng tunay na defense response. Ang naging taktika ng kampo ni Sara, sa halip na sagutin mga kababayan yung mga seryosong krimen na nakasaad po doon sa articles of impeachment, gaya ng paglabag sa konstitusyon at pagtataksil sa tiwala ng publiko, nagsumiti ang kanyang kampo ng accomplishment report. At mga tactical at technical na pagkontra sa jurisdiction. Ngayon, ano yung naging resback ng prosecution po? Malinaw na ang tugon ng prosecution dito ay yung pagpapakita ng depensa mga kababayan umiiwas sa hustisya. Ngayon, bakit ipinahiya nito mga kababayan yung defense? Kapag ang akusado ay naglabas ng accomplishment report sa gitna ng kriminal, legal na paglilitis, ito ay malinaw na pag-amin kasi na wala silang legal na depensa kaya nagsubmit na lang ng accomplishment report. O di ba? Ipinapakita ng dokumentong ito na dahil hindi kayang tapatan ng kampo ni Sara ang mga dokumentong ebidensya mga kababayan ng prosecution, pinili nilang mag-ingay sa administrative formalities at procedural technicalities para magpatumpik-tumpik sa pag-usad ng kaso. Sa batas po, sabi ng mga legal experts, mayroong tinatawag na prinsipyo ng pag-iwas ay indication of guilt. So ang ginagawa po ng kampo ni Sara Duterte, hindi po siya lehitimong legal defense, kundi ayagang pananabutahe sa proseso po ng hudikatura. Ang integridad po ay sinusubok sa pamamagitan po ng pagharap sa katotohanan ng may kredibilidad at malinis na konsensya. Ang pagbaha po ng mga walang kwentang saksi, ang pagtatago sa likod ng mga accomplishment report na wala man pong kinalaman sa krimen, at ang paggamit ng mga proposed stipulations upang manipulahin ang interpretasyon ng batas ay mga galaw po ng isang laspag at korap na makinarya na takot sa hustisya mga kababayan. Simple lang po, kung walang tinatago si Sara, bakit kailangang dumaan sa butas ng karayom ang bawat takbang ng simpleng pre-trial? Ang kanilang taktika po, malinaw na pag-amin. Cornered na kasi sila ng mga ebidensya. Kaya oras na lang, buying time, oras na lang yung kanilang binibili. Kasi po mga kababayan, ang taong malinis ang konsensya, hustisya po yung hinaharap. Ngunit po ang kampong guilty at corrupt, gulo at delaying tactics lang ang kaya pong ilatag. Ganon po yon ang reality sa buhay. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan.
Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients tulad nito pong si Yoli Tan, isang breast cancer, ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Yuli faced the fight of her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Naka-base siya po sa Amerika. Yan yung kanyang online selling. Every Sunday po, 7 o'clock in the evening, Philippine time.